na sina Nestor Rivera and family, Luza family, Makatakan family, Rodel Tusha Davao City, Virginia Rivera, Jerry Chaco, Antonio Castaneda, Dr. Rita Grace Avero, Nardine and Nora Dari, Caroline Villanos, Julie O'Neill and family, Nardine and Nora Dari and family, Nelita Dari and family, Avelina and Adela Sarmiento and family, Lourdes Sarono and family, Debbie and Jenny de la Paz, and Lucy, 36 years of PPM, Arch and Marie de Sabine Tuna, Algin de Rojas, Caballero family. At para sa mga nataming kaibigan nila, Pablo Virgilio Esparza Lumi, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Jera and Joy Lincolines, Rachel Joaquin Vincenten, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Jilloy Cagarina and family, Caroline Cabellanos, at para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalo na sila, Rachel Joaquin Vincenten, Mignon and Erwin Pedro, Rowena Ramos, Marlon Sabine, at para sa mga kaluluwa niya, Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Ethan Hill, Jesus Emonina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin and Nita Sibuco, Victor Armilla Jr., Lily Igasi, Efren Castaneda, Ina Ganta Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Pili, Leonardo Margareta, Nicholson and Sabelena, Lourdes Chupanco Sare, Angel Sibuco Sr., Lydia Galan Sibuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Bella Manterola, Riley Azaraya G. Saplata, Teresita Amparo, Salvador Esperanza Tomas, Jan Edwin and Robert Thomas, Jose Suma, Leonor Andres, Jeronimo and Wenceslao Orfon, Edward Emana, at Cecilio Makiti, at ang lahat ng mga kaluluwa sa pagkakaroon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ikinagagalak na ng pag-isa sa pag-iwo ng Bagay ng Castilla. Tayo ay nasa ika-apat ng simbang ang punong tagapag-iwan po natin ay si Reverend Father Gerardo Maria Lito.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin. Magandang gabi sa inyo lahat na mahal na mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo ay nasa ika-4 natin na araw ng simbang gabi sa gabi. Sino po ang nakaka-4 na araw na pakitaas ng kamay? Ayan, palakpakan po natin ang bawat isa. Salamat sa Diyos. At isang sambayanan na nagbibigay pupuri, pasasalamat at umihiling sa Panginoon ng ating pagpapala. Mangyari lamang na ang inyong katabi po ay inyong batiin sa kaliwa at kanan bilang tanda ng ating kapatiran. Bigyan niyo po sila ng isang magandang good evening. Minamahal na mga kapatid, upang tayo ngayon ay maging marapat yumanap sa balat ng pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawagin tayo sa ating mga kasalanan at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang lumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong kaluluwang paghahala. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamubuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating na ang panahon na ang mga tao'y di na malulumpa ng ganito. Nariyan buhay ang Panginoon nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muli mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong hari, humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang kulay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawa, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong magda, ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay nakilain, pitong buong sa liputan. Mabubuhay siyang Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo tayo. Namumuno ng Israel, nagbigay tutol sa amin. Halina kami sa ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natakwa ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi kinalaw ni Jose si Maria. Hanggang sa maipanganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo. Muli isang magandang gabi sa inyo lahat na mahal na mga kapatid. Magandang gabi po muli, Father. Nasa ika-4 na araw na tayo ng sipang gabi sa gabi at papalapit na tayo sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo. Mas malinaw natin nakita ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Hindi sa isang maingay na paraan, hindi sumasabo, hindi isang kaginang-gilalas na pangitain, kundi lumalamin siya ng banaya. Pero tiyak, sa unang pagbasa, ito ay nanggaling sa propeta at doon ay ipinahayag yung pangako ng Diyos. Ang Israel noon ay nasakop ng Babylonia, kaya sila ay napatapon sa Babylonia. At ito ay dahil na rin sa mga nagdaan na mga pangyayari na kung saan ang mga hari ng Israel ay hindi na sumusunod sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat na iyon, sa Ebanghelyo ay natagpuan natin yung katuparan ng pangako ng magliligtas sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng munting tahanan ni Maria at ni Jose.
Bigyan natin muli ng 3 puntos ng pagnilay ang mga ito. Una, ang kabiguan ng mga pangyayari sa ating buhay ay hindi na nangangahulugan na iniwan tayo ng Diyos. Bagkos sa kabila ng lahat ng mga kabiguan, doon ipinapangako ng Diyos ang kaligtasan. Sa Jeremias, ayon sa ating propeta, doon malinaw yung sitwasyon. Ang mga hari ay nabigo sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pamumuno, naging tiwali yung mga pinuno. Kahit na noon may mga corruption at may mga hindi mga gandang mga palakin, naghawa-tapatan ang bayan na uli sa pagtatapon sa buong bayan ng Israel sa Babylonia na sumako sa kanila. Pero sa kabila ng pagkawasa ng bayan, nangako ang Diyos. Ang sabi niya, ako mismo ang mapagsisibol ng isang matuwid na sama. At wala iba, patungkol yun sa ipinangako niyang Mesiyas. Pagdating sa Ebanghelyo, ating nakita na ito ay natupad sa pamamagitan ng pagkapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi kaagad nangyari yun. Dahil doon ay mayroong mga pangyayari sa buhay mismo ng dalawang tao, si Maria at si Jose. Dito sa ating Ebanghelyo, ang ipinapakilala ay si Jose. Alam niyo, sa ating siya na gabi, simbang gabi, ipinapakilala bawat araw ang mga karakter na siyang mayroong napakalaking papel sa istorya ng ating kaligtasan. At dito sa gabi ito, ang ipinapakilala si San Jose. At doon, magmumula ang pangako ng Diyos na ang Diyos ay hindi nag-iiwan sa atin sa gitna ng ating mga problema, kalituhan. Para kay San Jose, isang mahirap na sitwasyon ang napasa kanya. Bakit? Dahil yung kanyang pakakasalan ay mayroong dinadalang sa kanyang sinapupunan na hindi sa kanya. At siya ay nagugulumihanan. At ito ay isang napaka-hindi na sitwasyon na maaaring ikapahamak ng mahal na Birhen. Sapagkat ang sinuman na natatagpuan na mayroong mga bunga ng relasyon na hindi doon sa kanyang paramasalan ay maaaring patayin. At upang maiwasan niyo ay ninais ni San Jose na siya ay iwanan na lamang. Pero yun yung kanyang balak, hindi balak ng Diyos. Kapag ang ating mundo ay parang gumuguho dahil sa maraming nating problema na hindi natin makita ang liwanag o ang solusyon, wala tayong dapat kapitan kung hindi ang Diyos. Hindi siya nawawala
Hindi siya natutulog. Ang Diyos ang gumagabay at nagbibigay ng liwanag upang makita natin ang daan. Kaya yun ay isang napakagandang bagay na ibig ipahayag ng Diyos sa atin upang hindi tayo mawalan ng pag-asa na sa panahon na parang disyerto ang ating buhay, ang Diyos ay naroon din. Yung pangalawang punto ay dumarating ang Panginoon sa katahimikan at sa ating pagsunod. Ano ang ibig sabihin dito para sa atin? Sa Ebanghelyo, narinig natin na si San Jose ay natagpuan ang kasagutan sa kanyang mga talong. Saan? Sa panaginip. Kaya nga ba, ang ating limaho na Pope Francis ay ipinahayag yung kanyang personal na devosyon. Saan? Sa Sleeping Saint Joseph. Doon ay sinabi niya, kung may mga problema siya, isusulat niya sa papel, tapos ilalagay niya sa ilalim ng image ni Saint Joseph na natutulog, at pagtulog niya, pagkising niya, ay nakikita niya yung dapat niyang gawin. Ito ay isang pagkatiwala sa Diyos. No? Si San Jose ay nangyari sa kanya ang bagay na ito, na sa kanyang pagtulog, ang Diyos ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng anghel at ipinaliwanag sa kanya ang mga mangyayari. Ito ay napakaganda na tularan sa ating buhay. Bakit? Dahil minsan, kapag tayo ay nasa gitna ng problema, ang kapaligiran natin ay magulo. At sinasabi nga sa atin ng ating Santo San Ignacio ng Loyola na kapag ang isang tao ay puno-puno ng alalahanin na ang kanyang isipan ay mabigat sa dalahin, huwag siyang gagawa ng desisyon sa kanyang buhay dahil maaari siyang magkamali. Kinakailangan na ito ay mangyari sa katahimikan ng puso kung saan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang magbibigay ng liwanag at pagpapaliwanag sa tao na nagmumulumihanan. Kaya dito ay sa ating Ebanghelyo, ipinaliwanag ng anghel ano ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay na si Maria, na kanya may asawa, ay pinili ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay naglihim at ang kanyang ipinaglihim ay ang Diyos na naging tao. At si San Jose ang siyang magiging tagapangalaga, katuwang ni Maria. Isang napakaganda na papel sa istorya ng ating kaligtasan na ang anak ng Diyos ay pinagkatiwala sa isang babae na puno ng biyaya at pagpapala, birhen na malinis
at ng isang ama na tumatayong tagapagtanggol ng Mesiyas. Wala yun sa isipan ni San Jose. Hindi niya yun naiisip, pero ipinaliwanag sa kanya, ipinakita sa kanya sa anong paraan, sa pananahimik. Kaya napakahalaga po sa ating mga panahon ngayon ang tunay na katahimikan. Ang katahimikan ng puso ay hindi na mahulugan lamang na tahimik ang kapaligiran. Dahil maaring ang isang tao, tahimik ang kapaligiran, pero napakaingay sa loob ng kanyang puso. At maaari din naman na napakaingay sa kapaligiran, pero tahimik doon sa kanyang puso. Kaya yung katahimikan doon nakikita sa puso ng tao na kung saan ay mababanaagan mo ang mukha ng Diyos at mabibinig mo ang kanyang salita. Ito ay pinagsusubikapan. Hindi lang basta-basta nangyayari. Dahil kung hindi ka mag-aalay ng panahon, hindi mo ito mararanasan. Pero ang biyaya ng Diyos tunay na dumadaloy ng makapangyarihan sa taong nag-aalay ng panahon para sa Diyos. Minamahal na mga kapatid, ito ang simula ng ating kaligtasan. Yung tahimik na pakikinig ni Maria, ni Jose sa tinig ng Diyos at ang pagsang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Evangelyo, nang noong siya ay nagising, sinunod niya agad ang utos ng anghel ng Panginoon. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay at ang bagong buhay ng sanlibutan. Kaya ang hamon sa atin sa ikatong punto ay tunay na pagninilay sa ating buhay at pakikinig sa salita ng Diyos. Sa maliliit na bagay na ibinuburo ng Diyos sa iyo, iyon ang siyang maaaring maging simula ng panibagong buhay. Hindi nga ba ang tinatawag na inspirasyon ay hindi naman mga grinding, mga bagay na hindi ka na makahinga sa pag nakita mo yun o kaya pag naalala mo yun o yung naisip. Ang mga ito ay nagmumula sa banayan na pinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo sa kaibuturan ng iyong puso. Minamahal ko na mga kapatid, sa bawat pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, ang Diyos ay sumasa atin. Tinatanggap natin ang buhay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Si Kristo ang sumasa atin at tayo ay sumasa Kanya. Ito ang isa sa mga pinakatakilang momento, sandali ng ating buhay na ang Diyos ay sumasa iyo. Buong pagpapala, buong kapangyarihan, buong pagmamahal, sumasa iyo ang Panginoon. Kaya nag-aalay ho tayo ng panmandali ng katahimikan pagkatapos ng komunyon. Kaya hindi sa pagdinig sa salita ng Diyos upang tunay natin malasahan ang kagandahan at ang biyaya na ating tinatanggap. Yan po ang regalo ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay lubhang magpasalamat sa biyaya ng Diyos
na sa kabila ng lahat, siya ay saka sa atin at tayo ay ginagabayan niya bawat sandali ng ating buhay. Amen. Magsitayo tayo. Manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan. Pinagkatiwalaan ng Diyos sa San Jose bilang haligi ng tahanan ng mahal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, tayo lumulog sa Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa atin. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na aming Sangkapapa at kay Cardinal David na aming obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalang ginawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang mga amang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ng San Jose nang sa gayon sa kanilang pagawari ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa namayapana, masumpungan nawa nila ang kaharian at kalooban mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. O Diyos, Ama, tulungan mo kami magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makamang pag-aaruga. Turuan mo kami magulat sa Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong ating Panginoon. Amen.
kapatid nitong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos ang mamamayari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin David, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglubog ng banal na Espiritu na pumasbo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan ng magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming pinupunita ang mahal na Birheng Maria, ina ng iyong anak. Bukod mong pinagpala sa babae lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawin ng papuli sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagmumuli sa iyong kadakilaan. Pagsilubot na. Ama namin Panginoon, ikaw ang bukal ng tanang kawanagan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman, noong matapos magkapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling makabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat ng tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa nilayon na aming Papa at ipapagaliyo na aming Obispo at ang tanang kapayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila hindi mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pahindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kamya, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolome at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan na iyo na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po natin ngayong nasabihin. Amen.
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapagal ang inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi na po dapat ng mga kapatidoy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. In the body and blood of our Lord Jesus Christ, keep us safe for eternal life. Amen. Bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubugan natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Manalangin tayo. Ang manaming pagmahal sa aming pasasama sa banal na hain, lagi naman namin madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundanan sa pagkakatawang tao na iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Magsiupo tayo para sa ilang announcement. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF audio sound system. Mayroon po tayong pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari na po itong ibulong sa puso o ibigay sa opisina ng parokya. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na bibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagtinais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry of Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ikatatlumpung Paskong Pasil sa darating na December 22, 2025 na may tema Tatlong Dekadang Pagbibigayan, Kwento ng Pag-ibig sa Bawat Kabataan. Dahil dito, kami ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa iyong mga tulong donasyon, maaari po kayo pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas sa ikalimang araw ng ating simang gabi, ang ating pong iaalay bilang ating pamaskong handog at ay good copy. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostola San Bartolome de Malabon. Maraming salamat. Ay dugan ng pasalamat sa lahat ng mga nag-alay at na-contribute. Diyos na nakakita po ng lahat ay tunay na nagagalang. At ito ay ating pamamahagi sa lahat ng ating mga kapuspalan ng mga kapamilya. Ngayon din para sa lahat ng ating mga gawain upang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya siguro tayo sa isang palakpak, bigyan natin ng bawat isa ng isang palakpak para sa at hayaan po natin ng Diyos na pinagpupulan ng lahat ng biyaya at papapala ang siyang mapasalamat sa inyo sa pamamagitan ng kanyang blessings sa inyo at sa inyong mga pamilya. Magsitayo po tayo para sa pag-uuspas. Sumainyo ang Panginoon At sumihin. Iyon natin ating ulo, iyaw habang ginagawa ang pagpapaspas at sumunod tayo ng isang malakas na amen sa mga panalangin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na manak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pagpalasin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal ng sa mahal na Birhen Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalay kayo at ang inyong mga pamilya at ang inyong mga minamahal sa buhay na makapangyarihan, butihin at napagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.